Para ho magkaroon tayo ng matiwasay na lalawigan, kailangan po natin ng pagtutulungan ng atin hong mga law enforcement agencies at ng atin hong mga kalalawigan. Agapay, siya ang kuko. Kalingap agapay, galing agapay. Let's go, go, go. Magandang araw, Pilipinas, and welcome back to another episode of Diskurso on Air, your beacon of trust and beacon of truth. I am your host, Malix Baring, and of course, today I am sitting in front of a steadfast leader, championing peace and order in her province. Here to talk with me today about her innovative approaches, initiatives, and goals for a safer and progressive Laguna, let's welcome back and ang kaagapay ng Laguna, Vice Governor Karen Agapay. Gov, magandang gabi muli at gusto ko lang sabihin, maraming salamat Gov, nagdala po kayo sa aming crew ng The Cookie Promise. Maraming salamat and eto libre feature ang The Cookie Promise. Gov, maraming salamat for this. From the Girl Scouts of the Philippines, the Cookie Promise was recently launched and bilang ako yung presidente ng Laguna Council, so isa ako sa mga nagpo-promote nito, no? So for every box of cookies you buy, you give a portion of it to the programs of the Girl Scouting movement. Yay! Maraming salamat and shout out to the Girl Scouts. So thank you again, Gov, at makakakain na po kaming lahat tonight ng dessert. The Cookie Promise. So baka bukas mag-Girl Scout ako, Gov. Una akong magbebenta nito. So maraming salamat. So you've mentioned, again, thank you kay Girl Scouts, and balikan ko lang, Gov, quickly yung ating napag-usapan as well kasi na-mention natin si Girl Scouts. At dito nagsisimula yung mga discipline. So sa discipline, i-connect natin, Gov, sa bata pa lang, no, merong mga peace and order. At ngayon, Gov, dahil you started there, you introduced yung discipline sa buhay nyo at sa pagiging leader, nakita po namin kung gaano ka-importante ang peace and order as well. Kasi lahat yan nag-ground po sa discipline. Ano. Gov, simulan natin ang ating episode. Pag-usapan natin, Gov, yung inyong pag-prioritize sa peace and order sa Laguna. Actually, peace and order per se is very broad. And I will talk about only yung knowledge ko. Kasi since kami yung Sangguniang Panlalawigan and I am the head of the Sangguniang Panlalawigan as the Vice Governor of Laguna, yearly kami yung nag-a-approve ng budget for the Peace and Order Council programs sa lalawigan ng Laguna. Incidentally, last September 2024, na-approve na namin yung budget for 2025 ng Peace and Order Council programs para sa Laguna amounting to 125 million pesos. But contrary sa mga iniisip ng ating mga netizens na nakikita lang nila yung mga police personnel natin sa traffic, sa pag naguhuli ng crimes, marami pang aspects actually ang peace and order. So, isa na dito yung, syempre, muna simulan natin sa maintenance ng mga personnel. Kasama diyan yung kanilang sa health benefits nila, yung ongoing everyday work nila sa offices nila. And of course, kasama din dyan yung mga trainings, orientations, seminars nila to improve their capacity. Bukod doon sa mga personnel na yon, meron din tayong crime prevention na tinatawag and yung atin ding tinatawag na sa gender and development. Okay? And meron din tayo yung mga other pang activities like yung pag-maintain ng ating crisis center, which is narito yung mga drug dependents, so rehabilitation, community-based rehabilitation ng mga drug dependents. And narito rin, meron din tayo sa Laguna na pinopondohan yung crisis center kung saan yung mga abused women and children ay nandun at inaalagaan. Off-limits yon sa public. Gov, ang daming programa when it comes to security, and the programs that you shared, parang generally I felt safe. I'm very proud na taga Laguna ako, Gov. And given that, what could you share with us po kaya? Ano ang pinaka-main security issues na fina-face ngayon sa Laguna? Actually, comparatively speaking,
sa Calabarzon, ang Laguna is one of yung mababa ang crime rate. So comparatively speaking, kumpara sa ibang mga provinces. And ito kasing peace and order, I would just like to point out na ang peace and order kasi hindi lang nakasalalay sa pulis, sa AFP, sa DILG, kundi the participation of the community itself. So kailangan din merong interaction yung mga agents natin ng peace and order sa Laguna and the Lagunenses themselves. Kasi dito sa atin kasing programa ng peace and order sa Laguna, may participation ng community. Isa na dito is the barangay level. So regularly, nagko-conduct ang ating PNP ng mga seminars, training sa ating mga barangay officials. This is also parang extended security force ang ating mga barangay officials within the barangays na kumukuha ng data. Isa pa is yung Kabataan Kontra Droga and Terorismo, yung KKDAT. So ito yung involvement naman ng mga youth. And of course, pagdating naman sa gender and development, so tuwing Women's Month, nakikita natin ang participation din ng ating mga men and women in uniform in terms of yung gender and development, promoting the equality between men and women. And of course, ito namang ating pagdating sa level naman ng pag-apprehend ng mga criminals, mga insurgents, mga terrorists, pero wala pa naman sa Laguna. Meron din tayong tinatawag na Confidential and Intelligence Fund, which is 36 million na for the discretion of the governor. Actually, ito ay hindi pwedeng banggitin, pero hindi rin to subject to COA audit. I see, Gov. Gov, with all these things in place, no, how they affected naman yung mga local businesses in Laguna, the peace and order here? Actually, kung ako, isa akong negosyante, foremost ko kasi talaga is pipili ako ng lugar kung saan safe yung business ko, safe yung community. So malaki ang maitutulong ng kung ang isang probinsya ay mataas ang rating pagdating sa peace and order. Kasi it invites more investors, it makes the citizens happy, no? Mas confident sila na tumira dun sa probinsya na yon. Gov, dahil nagpo-focus tayo sa mga area, meron bang specific area in Laguna na currently facing mga high issues naman, or alin ng mga areas na kailangan ng mga focus? Actually, ang resources ng ating men and women in uniform is hindi sapat to address the crimes brought about by these cyber crimes. Ano yung mga binabanggit ko? Ito yung mga rampant ngayon na mga scammers, yung mga extortionists, yung kapalit ng dialogues ninyo, so hihingan ka ng pera, including the GCash scams, ito yung mga recently na nakikita natin, and yung mga ginagamit din sa sexual traffickers. Ayan. So, ito yung mga kulang ang resources and gamit ng ating mga men and women in uniform to address the issue. Kasi paano nila hahabulin, paano nila matetrace kung nasaan na itong mga to. So eventually, yung mga biktima, naiiwan lang sila na wala na, yung kanilang millions of pesos, hindi na nila alam kung saan hahabulin. And again, Gov, napakagandang initiative and napakagandang focus po. Kasi tama, mas marami din pong tao online, Gov. So nakikita nyo to, Gov, is it included as well? Or ano po kaya ang mga initiatives or program ninyo na sa tingin nyo may pinakamalaking impact to lessen yung mas mataas pa yung safety sa Laguna? Actually, I would like to focus ngayon, sabi ko nga kanina, is to address these cybercrimes sa Laguna. Kasi we should go with the flow kung anong nangyayari ngayon sa ating community. Since rampant itong mga crimes na to, we should address this. Kasi marami sa mga kababayan natin ang nag-engage sa social media na hindi naman alam yung mga consequences. Like for example, itong mga scammers na to, ipapadala yung magte-text sa'yo, magme-message sa'yo, ipapadala mo yung phone number mo, details,
pero eventually mahahack yung account nila o kaya ikaw ay padadalhan ng account kung saan yung iyong mga passwords ay ipapadala. So eventually, pati yung kanilang mga tinagong pera is nakukuha. So I would like to focus more in this and also to secure more yung ating mga kababayan. Kasi doon sa budget natin, may allocations for CCTVs and other equipments ng PNP. So one, I would like to propose na madagdagan yung mga mobile patrols natin within Laguna. Number 2, syempre, kung may mobile ka, dagdagan yung gasolina, no? And number 3, to buy more CCTVs and yung mga equipments necessary for surveillance. Ito yung mga crime prevention na pwede nating gawin. Kasi ang bala ko nga nun is madagdagan ang CCTV, yung mga tinatawag na mga eagle eye na kahit malayo, kitang-kita, kahit gabi, napakalinaw ng CCTV, dadagdagan po natin yon. Then, meron tayong isang command center sa probinsya kung saan gagamitan natin ng malakas na internet source and ito yung ililink natin sa lahat ng mga command centers ng bawat cities and municipalities nang sa gayon, kahit sa probinsya, kahit ako, kaya kong i-click, halimbawa gusto kong silipin ang Binyan. So, pagpasok ko dun sa Binyan, direct through the strong internet natin, direct ako ngayon dun sa command center ng Binyan. Yun. Napakaganda. Kasi kapag meron ka kasing ganon, mabilis yung internet mo. Hindi na siguro yung regular internet natin. Pwede tayong gumamit ng satellite source ng ating internet. Kasi pagka ganun kabilis kasi yung response mo, pwede nating i-launch yung kung saan tatawag yung ating mga kababayan. Bawa may crime, may sunog sa lugar na to. Pagkita mo agad sa CCTV, kung marami ang ating mobile patrols, mabilis ang response. At kung madadagdagan ang ating police force and alliances sa ibaba, mas mabilis yung response doon sa itinawag ng ating mga kababayan. Actually, isa pa nga sa mga naiisip ko is to activate yung ating mga junior police. So, bukod sa police force natin, actually ngayon kasi ang ratio ng ating PNP sa ating mga kalalawigan is 1 police for every 1,500 na Lagunenses. So, very malayo yung ating, kung tutuusin natin, isang pulis lang binabantayan niya, nasa 1,500 to 2,000 residents. So kung madadagdagan natin yung tutulong sa atin, i-activate natin yung ating mga force multipliers like yung mga guardians and iba-iba pang mga civic organizations and yung ating junior police, mas maa-address natin yung problema natin sa kakulangan ng mga personnel. Bagamat nagpasa na ako ng resolution na humihiling sa ating PNP chief na madagdagan, yung may tinatawag kasi silang special quota. So nag-request na ako na kung pwede 100% special quota sa lalawigan ng Laguna para madagdagan yung mga police force sa atin lalawigan. So, Gov, as I can see, no, you're working closely with the PNP as well. And I think the law enforcement para doon sa community na to, it's a very good collaboration between the two of you or these two agencies or other agencies po, Gov, no? Ito lang, pahabol ko lang na question, Gov. Meron bang certain policies naman na kayong naiisip or baka na-implement nyo na din currently, no, aimed at improving the safety of, let's focus on women, children, and also yung mga other vulnerable sectors? Meron tayong budget for that and ongoing na yung implementation. Nabanggit ko nga yung community-based rehabilitation centers and crisis management centers. Dito natin dinadala yung mga drug dependents natin. Dito natin dinadala yung mga biktima ng mga kababaihan na biktima ng abuse, mga children na biktima ng abuse. Kasi hindi agad-agad sila pwedeng isama
sa mga kalalawigan natin kasi dahil sa kanilang na-experience na trauma. So, kailangang i-treat din natin yan. And isa sa mga pwede nating dagdagan pa dito sa ating Women and Crisis Center is turuan sila ng iba pang mga kabuhayan na pwedeng gamitin nila paglabas nila nang sa gayon, pagbalik nila sa community, hindi sila mali-left out. Gov, gusto ko yung konsepto nyo. Ako kasi mental health advocate. Gusto ko po yung pag-emphasize nyo doon sa trauma and I think focusing on mental health and carefully taking care of these vulnerable individuals. Gov, we've seen your paghubog program actively equipping Laguna youth and skills knowledge. How does these initiatives like katulad na tong paghubog program, na nakakapag-contribute sa mga peace and order programs nyo dito sa Laguna? Naniniwala kasi ako sa kasabihan na to let the people be involved, kailangan i-equip mo sila ng knowledge. So, pag meron kang gustong ipagawa sa tao or gusto mo sila na hindi mapahiwalay ng landas, turuan mo sila kung papaano. So, yun yung concept ko ng paghubog. Like, for example, yung sa SK elections, yung sa paghubog natin. So, inisa-isa namin yon yung ano ba ang SK, ano ang kailangan sa isang leader, ano ang mga pwede mong gawin sa community, ano yung importansya mo. Bawat tao kasi gusto niya na maramdaman na importante siya. And kaya niya mararamdaman yung importansya niya is kung equip siya ng knowledge kung ano ang gagawin niya sa community. Gov, meron ka pa bang programs in mind or even na in-implement right now ng mga similar ordinance siguro or targeted sa ating mga youth? Actually, katatapos lang nung aming sa peace and order in general. So, bigyan muna natin ng recognition yung ating men and women in uniform. So, nagpasa na ako ng resolution sa Sangguniang Panlalawigan creating the search for the 10 outstanding police force in the province of Laguna. And yung mechanics nun is currently dinadraft para naman magkaroon ng recognition and of course, ma-feel naman ng ating police force yung kanilang importansya sa ating lipunan. And syempre, inspiration na rin yon sa mga younger men and women in uniform. Yes. And mukhang mas marami ding mas maeengganyo, Gov, no? Lalo kung you're targeting as well na dumami pa yung help, even in the community. With that help, Gov, how are you collaborating naman to ensure yung peace and order sa mga barangay level? Sa barangay level, currently meron ng regular na seminar and orientation, yung participation. Meron tayong barangay women's desk officers. Meron din tayong participation when it comes to the lupon ng tagapamayapa. Pagdating din sa apprehension and intelligence gathering ng kanilang sa bawat barangay nila. Actually, ally forces sila ng mga men and women in uniform natin eh. Baligo, sino nagte-train sa kanila? Sila policemen and women The po ba? Peace and Order Council, Meron din. composed of the PNP, the AFP, the DILG, and others po. And very active yung ating mga barangays on this. Very, very safe talaga naman. Basta mga ideas nyo, go for the programs, no? Ano po, go bang sa tingin nyo muna din na relating that dun sa barangay level na program? Ano naman sa tingin nyo yung pinaka-challenging din na problema ngayon o na barangay level? Actually, nakikita ko yung mga trabaho ng mga barangay officials natin. And unawa ko naman na lahat na lang ng directive ng national is lahat sila ang nag-i-implement. Kaya kalimitan, pagdating ng ayuda, si barangay din ang nasisisi. Kasi may pinipili lang daw. Wherein, hindi naman alam ng mga kababayan natin na limited lang talaga yung mga ibinababa sa kanila. Like nung pandemic, sila yung nagsasubmit ng mga reports. Like pagka merong ganyang data gathering, may regular silang sinasubmit sa DILG. Kaya
hindi lang basta barangay official sila na nakikita mo sa barangays. Nagsasubmit din sila regularly ng report sa DILG. Mm-mm. Gov, let's talk about naman yung, because we're already talking about the community, ano naman po yung way of encouraging yung active participation dito sa mga ganitong programa ng mga barangay level related to peace and order? More participation, more Mhm. promotions. Mm-mm. Kasi pag maganda yung promotion mo, mas madami yung sasali sa'yo. Mm-mm. Be more convincing. Like itong plan na magkaroon ng mga junior police, syempre, sa mga kabataan natin is, what is there for me kung sasali ako dyan? Gov, ano yung typical na nare-receive nyo na mga feedback when it comes to this? And ano yung usual or how do you address these concerns kapag nakaka-receive kayo ng feedback? Actually, yung panakot ng magulang na tumino ka, susumbong kita, may pulis diyan, isusumbong kita sa pulis. Kailangan wag naman natin. Be fair naman tayo kasi tinatakot natin di ba? Yung usual na panakot ng mga magulang sa mga bata na wag kang lalabas, may pulis o kaya may bumbay sa labas. So tinatakot lang. Mm-mm. Let us promote the men and women in uniform as a friend na kailangan nating tulungan din. Kasi hindi naman sila si Superman, hindi naman sila si Wonder Woman. Magagawa lang nila yung trabaho nila kapag nag-participate din tayo. Let's do our share. Paano yung reframing nyo niyan, Gov? Kasi 'di ba yung typical na panakot na kukunin ka ng pulis. Sa inyo po, ano ang reframing nyo dyan sa mga taga Laguna? Nandyan si Sir. Ayan. Hingi tayo ng tulong kila Sir Hindi instead naman, hindi na naman. Kasi ang laging lalapit. misnomer natin kasi is pag may pulis, hingi tayo ng tulong. Oo. Why not? Andyan si the Sir. Ano kaya ang kailangan nila? Tulungan natin. Ay, ang galing. Ganun. Ang galing, Gov. Very different perspective. Bagong-bago din. At sana, tama po, sana makatulong din and tama po yung pag-highlight nyo. Ngayon ko lang din, Gov, na-realize. Parang hindi lang din kasi tayo yung hihingi ng tulong doon, no? Kailangan din talaga nila ng tulong by all means. Yes. Given, Gov, doon sa tulong na maibibigay or siguro assistance din sa mga police. Gov, balikan natin yung discussion natin na tulong sa ating mga uniformed policemen and women. Ano naman po ang nakikita nyo na impact naman ng technology or role ng technology dito sa peace and order? Malaki ang magiging role ng dagdag na technology dito sa atin sa peace and order sa ating lalawigan. For one, kung mapopondohan natin at madadagdagan natin ang limited resources ng ating PNP, matutulungan sila sa pag-abet ng mga crimes. Ano tong mga sinasabi ko? Pag dinagdagan natin ang mga CCTV nila ng mga high-powered na CCTV na kahit malayo kita nila, kahit sa gabi makikita nila, mas mamomonitor nila at mabilis yung apprehension ng mga criminals. Dagdag pa dito, bukod sa CCTV, yung mga drones na uso ngayon, na syempre may night vision din kasi mas mabilis yon. Kapag may regular na nagmo-monitoring na ganon, syempre pagka drones yan, hindi mo na kailangan ng mobile o kaya may foot patrol na personal na iikot. Ano ang mapiprevent nito? Yung mga illegal fishing, yung anti-carnapping, yung mga iba't ibang crimes pa. Usually nangyayari sa gabi. Gov, I think that's very efficient and I think very effective as well. Ang ganda nung incorporating these technologies para ma-ensure yung mga safety sa area. And tama po kayo, parang mas maraming ang crimes na mas nangyayari sa kalye, sa road, na ito yung mga hirap ang mga tao na makikita. Gov, with that, meron po ba kayong naiisip na parang priority infrastructure project na relative sa mga program na nakikita niyong magiging helpful sa ating lalawigan? Pag infrastructure, more on siguro yung mga establishments, yung mga offices na dagdag na kailangan para magampanan ito. Kung kulang yung ating aparato at kung kulang yung building para sa ating command center, bakit hindi natin dagdagan?
putting up more command centers, meaning Gov as well, no, putting up more people and being more ready. So Gov, dun tayo naman sa readiness and relating it to disaster, anything or ano po ang measures in place to ensure that meron tayong disaster resilience in Laguna? Actually, sabi ko nga, to educate the people more. Kasi the more people you educate kung anong gagawin, actually hindi lang yung mismong day ng disaster eh. Kailangan din meron kayong preparation stage. So, more seminars to be conducted by the provincial government. Ano ang gagawin during the disaster? And after, ano yung gagawin afterwards? So, it's a process na kailangan, hindi lang dun mismo sa times of disaster. Ensuring all these things, Gov, to be in place, you've mentioned na process siya, no, Gov. How do you, sustain yung coordination itong iba't ibang community and also yung collaboration nyo with the law enforcement? Siguro more on yung sa mga infrastructure programs natin and projects is yung dagdagan natin yung ating mga CCTV. Hindi lang yung ordinary na CCTV, kung hindi yung powerful enough na meron na siyang AI para magkaroon ng facial recognition in terms of yung mga nagko-commit ng crimes. So, ito yung malaking tulong natin sa law enforcement natin para mas ma-apprehend nila na mabilis yung mga criminals natin or suspects na tinatawag natin. And isa pa, yung magkaroon tayo ng participation ng mga establishments within the vicinity. Kasi bawat business establishments, meron niyang mga CCTV na kanila. So, kung hindi man hagip nung ating CCTV, pwede tayong mag-request dun sa mga businesses na nakapalibot doon. And malaking tulong kung ibibigay nila yung mga CCTV footages nila during that time. So, participation din ng community. Gov, malaking bagay yung mga ganitong infrastructure projects, especially for, I think we are already, or you are mentioning po, no, yung security risk, managing the risk in the area, in the community, which is very important. To which, eto naman po ay malaking bagay sa pag-manage din kapag may mga disaster. So, Gov, what are the measures that are in place naman ang nakikita mo na related dito sa, if we're talking about naman disaster resilience in Laguna, related po kay security naman? Actually, may fund din ang provincial government when it comes to disaster resilience. And it's totally a different matter sa Peace and Order Council natin. So ito kasi, pagdating naman sa disaster, malaking tulong din itong mga equipments na ating ipuput up, itong mga infrastructures na sinabi natin kanina, para naman ma-monitor. For example, yung water level sa mga rivers, kung water level sa mga dams, nang sa gayon, yung mga tao mabigyan ng abiso. Kasi usually, kapag bumabagyo, nasa loob ng bahay yan. So, hindi nila alam na yung palang kalapit nila na creek ay mag-overflow na. So, kailangan tayo rin yung magbigay ng anunsyo sa kanila. Diba? For example, meron ding sunog doon sa kabilang kanto. Usong-uso ngayon ang sunog. So, kung may CCTV tayo at kung meron tayong enough equipment, itong mga ginagamit natin for law enforcement, pwede rin natin gamitin dito sa mga instances na ganito, na yung mga malapit dyan, magkaroon na tayo ng abiso. Ating abisuhan na yung mga nakatira dyan sa malapit na lumabas muna kayo ng bahay nyo kasi kailangan na kayong umalis at malapit na yung sunog sa inyong lugar. Or malapit na mag-overflow yung creek. So, magkakaroon ng prevention na eventually, yung ating mga kababayan, hindi na magsasuffer na. Merong nalulunod, merong natulog na lang, hindi na nagising because of that. Vice Gov, you've mentioned yung ating existence ng mga disaster resilience. And I think hindi siya madaling gawin mag-isa.
So how do you plan to sustain po yung close relationship and also siguro collaboration with in the community, sa law enforcement and other agencies involved? Actually, pagka merong disaster na dumating, like for example, yung bagyo, ang unang naiisip ng tao is yung ayuda, which is isang aspeto lang yon. Pero meron din nating kailangang i-address, which is the education of the people, na ano yung preparation stage, ano yung during the disaster, and ano yung gagawin afterwards. Kasi marami yan at marami ring na nabibiktima ng mga kalalawigan natin kung hindi nila alam. Like for example, kung nawalan ng kuryente, tapos lalabas sila, biglang inopen yung electric current. So, delikado for them. Preparation, halimbawa tumataas na yung level sa river, hindi nila alam, nakatira sila sa malapit. Nung bumuhos na yung malakas na agos ng tubig sa river natin, na-wash out pati yung bahay nila, nadala, lalo na kung halimbawa gabi nangyari. So, kailangan meron ding community orientation about this. So continuing Vice Gov, no, yung coordination as well sa mga local leaders ng community. How about Gov naman yung strengthening pa yung partnership nyo with law enforcement? As I mentioned, syempre more on constant communication with them. Ano ang kailangan, kung ito bang ibinababa naming tulong ay sapat pa or hindi na. Ano pa yung kailangan na gawin ng provincial government? May batas pa ba kami na kailangan gawin para mas ma-apprehend ninyo yung mga criminal sa Laguna? Ano pa yung ordinansa ng ating sangguniang panlalawigan na kailangan ninyo para ma-implement yung apprehension ninyo? Just like yung nangyari nung New Year, kailangan daw nila ng ordinance or kailangan daw nila ng law, executive order, para ma-apprehend yung mga nagtitinda ng boga. So since ako yung acting governor during that time, ako yung nag-issue ng executive order dun sa apprehension ng ating PNP sa boga at yung mga ipinagbabawal na paputok. Gov, ano yung pinaka-key takeaway nyo or any lessons na you've learned from the peace and order initiatives na you can carry out naman in the future? Actually, as a lawyer, mahalaga sa akin yung batas. Kasi kaya nga tayo merong batas is to prevent chaos sa community natin. And importante na sundin natin yung batas. But, sabi ko nga, may exception dyan. Any person na nahuli o any suspect na mahuli committing a crime is considered innocent until proven guilty. No? So kapag hindi ka pa proven guilty, I will give you the benefit of the doubt. Pero once na na-proven guilty ka, you have to suffer. Kung ano yung ibinibigay ng batas na parusa para sa'yo, kailangan sundin natin. Actually, doon sa flood control, since paulit-ulit na lang na laging maraming dumadaan na bagyo sa Laguna, naisip ko is, bakit instead na natatakot ang mga tao, especially dun sa mga area sa Laguna na laging binabaha kapag may bagyo, gusto ko sanang i-transform yung mindset nila na kapag may darating na bagyo, instead na matakot sila, ang iisipin nila is may excited sila. So, paano ko gagawin yon? So, yun yung challenge. Siguro, kailangan magpa-soil analysis ako dun sa lugar nila, or hahanap ako kung ano ba yung pagkakakitaan nila o ano yung hanap buhay nila habang may baha. So, in return, ang mangyayari niyan, yung mga tao, instead na mainis na naman kapag may baha, may excite sila kasi magro-roll yung kanilang hanap buhay na ipinropose natin for them. Vice Gov, ano po ang legacy na you hope to leave behind in terms of public safety and governance for Laguna? Okay, in terms of public safety and order, I would like na makilala ako na nag-iwan ng legacy during the time ng science and technology implementation sa Laguna. So, sabayan natin yung times. Dagdagan natin, i-apply natin yung technology sa peace and order. Narito na naman ngayon yung AI, yung facial recognition, and everything.
analysis, actually yung fingerprints natin, analysis ng ating blood sample, saliva, everything. Lahat ng pwede nating maitulong sa law enforcement, gagawin natin for them para hindi naman sila hirap. Vice Gov, what's your vision when you get elected? Vision for peace and order when you get elected as the governor of Laguna? Para ho magkaroon tayo ng matiwasay na lalawigan, kailangan po natin ang pagtutulungan ng atin hong mga law enforcement agencies at ng atin hong mga kalalawigan. Dahil ang inyo pong pamahalaang panlalawigan ay narito upang sumuporta, bigyan ng kaukulang mga fasilidad, mga technology, ang atin hong mga law enforcements para mas mabilis nilang magampanan ang kanilang mga tungkulin. Pagdating naman po sa ating mga mamayan, tayo naman ho ay narito para bigyan sila ng sapat na karunungan, nang sa gayon po ay mabigyan din nila ng kaukulang tulong ang ating mga law enforcement agencies. Ang atin hong sangguniang panlalawigan ay nariyan po upang gumawa ng batas, mag-amend ng mga batas na kailangan para po sa implementation ng peace and order sa ating lalawigan. At tayo po ay mahigpit na ipinatutupad natin ito, sa gayon po ang mga nagkasala ay kailangan pong managot sa batas. Maraming salamat muli kay Vice Governor Karen Agapay for sharing your vision, Gov, about peace and order in Laguna and inspiring all of us to take part of all your initiatives and these programs. Maraming salamat po. At dito po nagtatapos ang another episode for Diskurso on Air. Isa na namang makabuluhang diskusyon tungkol sa mga issues at mga visions ng ating mga future leaders. Again, this is Malex, your host. This is Diskurso on Air, your beacon of trust and beacon of truth. Continue tuning in for more insightful conversations and leaders shaping our future. Together, we remain your beacon of trust and beacon of truth. Hanggang sa susunod na episode, huwag niyo pong kalimutang mag-like, subscribe, and check out the comment section and or i-follow ang ating mga future leaders. Maraming salamat at magandang araw, Pilipinas!